Ka-Express, muntik na, sobrang muntika na, sa isang semifinal na akala ng marami ay kontrolado na. Halos maluto ang Gilas Pilipinas sa kamay ng Indonesia. Pero sa huli, nanaig pa rin ang puso, depensa at karanasan ng defending champions, 71-68. Tikat pabalik sa finals ng SEA Games Men's Basketball Tournament sa Thailand. Sa loob ng halos buong second half, mukhang hawak na ng Gilas ang laro. Umabot pa sa 70-54 sa huling 3 minuto. Tahimik na sana, tapos na sana, pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Isang 12-1 run ng Indonesia, sunod-sunod na missed shots ng Gilas at ilang tawag na nagpainit ng ulo ng mga fans. Biglang naging cooking show ang eksena. Sa bawat possession, lalo bumibigat ang paa ng Gilas. Ang Indonesia walang takot, diretso, agresibo, gutom. Dalawang huling pagkakataon para itabla ang laro, pero dito lumabas ang pinakamahalagang sandata ng Gilas, depensa. Walang nakuhang malinaw na tira ang Indonesia, walang hero shot, walang overtime. Sa buzzer, huminga ang buong bansa. Hindi ito perfectong panalo, sa totoo lang, warning ito. Yes, nanalo ang Gilas kahit kulang sa preparasyon at halos isang linggo lang na nagsama-sama. Yes, bumigay ang Indonesia kahit todo ensayo at todo puso. Pero malinaw ang mensahe, hindi pwedeng ganito sa finals. Dahil kung ganito na kahigpit ang tawagan kontra Indonesia, ano pa kaya bukas kontra Thailand sa home court nila? Panalo ang Gilas, pero hindi ito pang champion comfort, ito ay panggising. Sa finals, bawal ang kampante, bawal ang laps, bawal ang almost. Dahil sa gold medal game, isang pagkakamali lang, tapos ang lahat. Na talagang masunog ang buong plano ng Gilas. Sa isang semifinal na inaasahang magiging kontrolado, biglang naging bangungot ang huling minuto laban sa Indonesia. Ang dapat sana'y maagang selebrasyon, nauwi sa kaba, galit at halos collective heart attack ng buong sambayan ng Pilipino. Pero sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang kwento ng defending champions. Sa unang bahagi ng laro, halatang may bigat ang paa ng Gilas, mabagal ang simula, may pilit sa opensa at parang hindi agad mahanap ang ritmo. Samantala ang Indonesia, walang takot, walang pakialam sa reputasyon, diretsong sumalakay. Ramdam mo na hindi ito basta underdog, ito ay kupon ng gutom, handang makipagsabayan at handang sirain ang inakalang easy path ng Pilipinas pabalik sa finals. Unti-unting bumawi ang Gilas, sa depensa nagsimula ang pagbabago, isang stop, dalawang stop, tapos transition points. Doon muling nabuhay ang kumpiyansa. Pumasok ang mga crucial baskets, umayos ang ball movement, at biglang bumuka ang kalamangan. Sa kalagitnaan ng second half, mukhang bumabalik na sa inaasahang direksyon ang laban. Ang scoreboard nagsimulang magsabi ng kwento na gusto nating marinig, kontrolado ng Gilas ang laro. Pagpasok sa huling 3 minuto, umabot sa 70-54 ang lamang ng Pilipinas at sa puntong yon marami na ang nakahinga. Akala natin tapos na, akala natin formalidad na lang ang natitirang oras pero dito mismo nagsimula ang pinakamapanganib na bahagi ng laro. Ang sandaling nag-relax ang isipan bago pa man matapos ang laban. Biglang bumilis ang Indonesia, sunod-sunod ang atake, mabilis ang desisyon, agresibo ang bola. Samantala ang Gilas parang napako, may mga tira na hindi pumasok, may mga possession na nabukhang nag-aalangan. Sa gitna ng momentum shift, pumasok pa ang mga tawag na lalong napainit ng emosyon ng mga manunood. Ang dating komportableng kalamangan, unti-unting natunaw. Isang 12-1 run ang sumalubong sa Gilas. Sa bawat segundo na lumipas, mas bumibigat ang pressure. Ang arena parang kumampi sa Indonesia. Ang Gilas, mula sa pagiging dominante, biglang napilitang mag-survive. Hindi na ito basketball ng execution, ito ay basketball ng tibay ng loob. Sa ganitong sandali, nasusukat kung sino ang handang tumayo kapag lahat ay gumuho. At dito magsimulang lumabas ang tunay na tanong, handang-handa ba ang Gilas sa mas malaking laban na paparating? Pero kung ganito ang hirap sa semis, ano pa kaya sa finals? Lalo na kung sa ilan na ang kaharap sa sarili nitong teritoryo. Eto pa lang ang simula. Sa huling 2 minuto ng laban, ramdam na ramdam ang bigat ng bawat dribble, bawat pasa at bawat segundo sa orasan. Ang dating 14-point lead ng Gilas ay halos wala na. Mula sa kumpiyansa, napalitan ng kaba. Mula sa control, napunta sa survival mode. Ito na ang eksaktong uri ng sitwasyon kung saan nabubunyag kung alin ang tunay na championship team
at kung alin ang basta lang may pangalan. Indonesia, walang iniisip kundi tapusin ang himala. Sa bawat possession nila, parang may dalang panganib, mabilis ang ikot ng bola, agresibo ang drives at halatang mas gutom sila sa panalo. Samantala ang Gilas, pilit hinahabol ang tamang desisyon. May mga opensa na nauwi sa shot clock pressure. May mga pasa na muntik nang maagaw. Ang crowd ramdam ang momentum shift. Ang kaba hindi na lang nasa court, nasa buong Pilipinas na. At sa gitna ng tensyon, pumasok ang pinaka-importanteng sandata ng Gilas, depensa. Hindi ito flashy, hindi ito headline friendly, pero ito ang nagligtas sa kanila. Sa sunod-sunod na crucial stops, ipanakita ng Gilas kung bakit sila defending champions. May closeouts na sakto sa oras, may help defense na hindi sumuko, at may communication na kahit nanginginig na ang tuhod, hindi bumigay. Indonesia nagkaroon ng mga golden opportunities para itablang laro, 2 huling possessions, pero hindi sila nakapaglabas ng malinis na tira. Doon makikita ang pagkakaiba ng isang kupunang gutong pa lang sa ginto at sa isang kupunang sanay na sa bigat nito. Sa pinaka-critical na sandali, mas malinaw ang isip ng Gilas, mas disiplinado, mas handang manindigan. At nang tumunog ang final buzzer at lumabas ang score na 71-68, walang sigawan ng dominasyon, ang naroon ay hinga ng kaluwagan. Ito ay panalong hindi ipinagmalaki, kundi ipinagpasalamat, panalong nagpapaalala na sa international basketball, lalo na sa SEA Games, walang libreng tagumpay. Lahat pinaghihirapan, lahat binabayaran ng pawis at nervyos. Pero hindi rin pwedeng baliwalain ang leksyon. Ang Indonesia ay isang koponang mas matagal maghanda, mas organisado at mas disiplinado, ay muntik nang patumbahin ang Gilas na halos 1 linggo lang ang training. Panalo ang Pilipinas, yes, but the margin exposed the cracks. At kung hindi ito aayusin agad, mas mabigat ang magiging kapalit sa finals. Kung ganito na ang hirap laban sa Indonesia, paano pa kung sailan na ang kaharap, home crowd, home calls at home pressure? Sa finals, hindi sapat, ang buti na lang nanalo, kailangang malinaw ang isip mula unang tip hanggang huling buzzer. Ang maganda lang dito, buhay pa ang pangarap, double finals para sa Pilipinas, isang hakbang na lang sa ginto. Pero ang tanong ngayon ay mas seryoso na. Natuto na ba ang Gilas? Uulit ang bangungot kapag mas mabigat na ang kalaban. Ngayon, wala nang puwang para sa dahilan. Ang finals ay ibang klase ng digmaan. Kung muntik nang matalo ang Gilas sa semis, mas lalong hindi pwedeng magpakampante kapag sailan ang kaharap. Sa sarili nilang bahay, sa harap ng home crowd at sa ilalim ng matinding pressure. At dito na nasusubok hindi lang ang talento, kundi ang disiplina at mental toughness ng isang championship team. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.